Hello Science fans! Gusto niyo bang kamustahin ang mga siyensya thesis grantees ng 2024? Meron kaming special na episode para sa inyo, kung saan uupo tayo kasama ang mga grantees ng isang taon para pag-usapan ang kanilang research journeys, ang mga highs, ang mga paghirap, at kung paano nakatulong ang siyensya thesis grant para mabigyan ng buhay ang kanilang thesis. Pero bago tayo makinig sa mga storya nila April, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipino scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. At nangangarap po ako ng isang mundo kung saan ang Pilipinas ay gumagawa ng mga magagandang science-based policies. Isa rin po akong teacher at gusto ko po sanang mas marami pang estudyante ang maging excited na maging parte ng Philippine STEM community. At ang Siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko pong suportahan ang mga pangarap ng mga batang Filipino scientists. Kaya tara na, pakinggan natin ang mga storya ng 2024 Siyensya Thesis Grantees. Uy! Hello science fans! Special ang ating location today dahil meron tayong mga guests na nandito para magkwento tungkol sa research journey nila. Hi science fans, I'm April and I am a 4th year biology student. Hi science fans, I'm Pax, 4th year BS biology student. Hello science fans, I am Mike, I am 4th year biology student. Hello science fans, I'm Maber, also a 4th year BS biology student. And we are Team DNA Barcoding! Napaka-interesting ng thesis nyo and masaya ako na malapit na kayong matapos. Pero balikan muna natin yung simula. Paano ba kayo na-inspire na gawin yung isang thesis na gumagamit ng molecular biology at genetics para mag-aral ng isda sa isang body of water sa Nueva Ecija? First of all po, kaya po namin napili yung topic namin ay dahil na-inspire po kami sa isang instructor namin with his undergrad research po na about DNA barcoding din po ng mga isda. And then, habang nagbe-brainstorming po kami during our 3rd year for our topic, Maverick po ay interested sa DNA barcoding, while si Pax and si Mikey naman po ay interested with profiling po ng mga invasive species. And with that po, nag-come up po kami na magiging profiling of invasive ichthyofaunal species yung magiging topic namin. And the reason why, bakit specific to Pantabangan Dam po, yung magiging sampling area namin ay dahil taga-Pantabangan po ko and marami po kaming na-came across na mga study na talagang nagsasabi na yung mga invasive species ay threat talaga sa ecosystem, lalo na sa mga areas po na maraming nag-i-introduce ng mga species. Tapos since Pantabangan Dam nga po siya, wala po kaming masyadong makitang study na related with Pantabangan Dam. Kaya napagdesisyonan po namin na kahit malayo po, pinush po namin na Pantabangan Dam dahil para masimulan na rin po na maengganyo yung ibang researcher na mag-conduct ng mga studies dun sa area. Okay, halos isang taon nyo na rin ginagawa ang inyong research. Pero okay lang yan kasi matagal naman talagang gumawa ng research sa iba't ibang lugar sa mundo, pero lalo na sa Pilipinas. So I hope you can share with us ano yung mga favorite yung memory sa paggagawa nyo ng research, pero ano rin yung mga problems na kinaharap nyo? Isa po sa mga naging good memories ng thesis namin is yung na-experience ko po first hand na makita yung different varieties ng mga freshwater species, yung na nagulat po kami na marami pa po palang mas malalaking sizes na isa pong naging example yung meron pong isda na kasing laki ng bangka po siya sa Pantabangan. Ayun po. Second po is yung pag-identify po namin na mga native na isda na yung mga is native po na hindi din po dun sila makikita sa iba. And then, malaman po natin na yung mga isda na yun is nandun lang din po pala din sila. Another good memory po is I was able to promote my hometown po dahil sa study na kinoconduct namin. Sobrang simple lang po ng mga pamumuhay ng mga tao dun sa Pantabangan. And gusto ko pong makita ng mga tao na
masarap pong puntahan ang Pantabangan at marami po silang pwedeng ma-experience sa Pantabangan po. That's nice. Ang pinaka-favorite ko pong memory with our thesis po is yung molecular aspect po nung study namin. Kasi beginning pa lang po, very interested na po din ako kasi personally sa molecular studies po. Nung ginagawa po namin yung study, very, kumbaga, bittersweet po yung pag-process po namin ng samples po molecularly. Kasi pagkakuha po namin ng samples, after po namin bumiyahe from Nueva Ecija to Bulacan po, pinaprocess na po agad namin yung samples to ensure freshness po. And pagod, tapos po, when we process our samples po, hindi naman po agad-agad namin na nakikita if, for example po, may bands po ba yung na-extract po namin na DNA po. And then, napaka-trial and error po ang masasabi ko po sa molecular study. Napaka-important na po kasi na nagiging trend na po yung molecular aspect sa studies ngayon kasi na-verify po yung identity ng species in itself po gamit yung molecular studies po. Nagiging help po siya sa pagkaka-identify ng species kahit na morphologically identified pa lang po yung species. Tapos, minsan po magwo-work po yung ganitong method, ganitong protocol sa isang species. Tapos, pag tinignan sa kabilang species, wala pong na-extract na DNA. So, kailangan po namin mag-adjust po para sa lahat po ng samples po namin. Pero despite po that na weeks po, halos months po yung pag-optimize po namin ng methods. Pero masaya po kasi napaka-fulfilling po na makita po na pag niraran na po namin siya sa mga online database, nakikita po namin kung anong species po siya, na-verify po namin siya. And very excited po kami na soon ma-publish po yung mga naging findings po namin. So kahit mahirap, may magagandang memories, pero sige nga, worth it naman ba? Worth it po. Sobrang worth it. Okay, great. Nakakatuwa yung mga storya na shinare nyo tungkol sa inyong research. Pero syempre bilang pinakaunang scientia thesis grantees, paano nakatulong sa inyo yung grant para maging successful ang inyong research? First of all po, gusto po namin magpasalamat sa Scientia and especially sa inyo po, Doc Cho, for giving us the chance na mapili nga po bilang Scientia thesis grantee po. Una pa lang po, nung nagpa-propose kami nung study namin, yun po agad yung tinanong sa amin ng mga panel. Kaya daw po ba namin na pondohan yung magiging study namin since molecular nga po siya, medyo magastos. And doon pa lang po medyo nag-alangan din kami kasi we don't have any means naman po na paano po pondohan. Nahiya din po kami manghingi sa parents namin and then we came across Scientia nga po. And nag-try kaming mag-apply. Yung nakuha po naming grant from Scientia, sobrang laking tulong po niya, lalo na po sa mga gastusin namin sa molec po namin. Nilaan po talaga namin siya for molec. And yung mga reagents po na ginagamit namin sa pag-extract ng DNA. And another po is yung mga gastos po namin sa transpo. Since nagko-commute lang po kami from Bulacan to Nueva Ecija, pati po yung pagta-transport po ng mga isda. And kung wala po siguro yung Scientia, we don't know kung matatapos namin siya on time before our graduation or kung magagawa ba talaga namin yung study in the first place po. Okay, so I'm very happy na malaki yung naging tulong niya and I'm actually very excited. Most Scientia science fans know that I have a molecular background and natutuwa ako na may mga estudyante na mag-carry on ng tradition, lalo na sa DNA barcoding. Diyan tayo nagsimula and ang saya kasi we live in a country na mataas ang biodiversity. Kaya feeling ko hindi talaga matatapos yung challenge na ma-barcode natin lahat ng iba't ibang uri ng hayop at halaman sa Pilipinas. So I'm so happy na dumadami tayo na interested sa molecular biology, sa genetics, at syempre pati na rin sa pangangalaga sa kalikasan. Ngayong taon, gusto po sana naming makatulong pa sa mas maraming grupo na pinangungunahan ng mga kababaihan through the Scientia Thesis Grant 2025. Pero hindi po namin ito magagawa nang wala ang inyong tulong. Ang fundraising po natin ngayong taon ay tatagal mula March 22 na ang aking kaarawan hanggang August 1, 2025. At lahat ng kontribusyon ay magpapalapit sa atin sa pag-empower ng mas marami pang kababaihan sa STEM research.
Pwede po tayong magpadala ng donation sa mga GCash at BDO accounts na ipapakita po sa screen at pati na rin po sa description ng video na ito. Kung hindi po natin kayang makadonate, pwede pa rin po tayong tumulong. I-share po ang ating fundraising links at ikwento sa ibang tao ang kahalagahan ng Scientia Thesis Grant. Ang mga detalye ay makikita sa video description at pati na rin po sa ating social media pages. Tulungan po natin ang mas marami pang batang kababaihan na gawing katotohanan ang kanilang mga STEM research. But what do you think? Ano pa kayang mga science research ang importanteng gawin sa Pilipinas? At kung ikaw ang mabibigyan ng grant, anong klaseng research ang gagawin mo? Magkwentuhan po tayo sa comment section below.